Sa pagbabalik investigasyon ng House Quad Committee ngayong 2025, humarap na sa wakas si Police Colonel Hector Grijaldo matapos ilang beses umabsent. Matatandang siya ang kita mo, yung angulo pa lang yun. Humarap na. Finally. Parang ganun natin. Humarap na. Pagkatapos umabsent na umabsent. Inoperahan mo yung mama. Anong gusto nyo gawin? Di sana nag-quadcom kayo sa loob ng ospital. Sabi sa Senate inquiry na inudyok umano siya ni na Quadcom co-chairman Dan Fernandez at Benny Abante para tumestigo sa Kamara tungkol sa reward money na kinumpirma ni dating PCSO at Colonel Ruina Garma. Para patas daw ang investigasyon, nag-inhibit sina Abante at Fernandez. Para patas daw ang investigasyon na inhibit si Abante tsaka to si Dan Fernandez at naging witness. Pero tawa naman ng tawa. Mamaya may papakita po ako sa inyo. Kung talagang, kasi pautot lang yung pa-witness nila na yan. Pautot lang yan. Kung talagang witness, hindi pwede yung ginagawa nilang patawa-tawa, pasilpon-silpon. Mamaya, papakita ko sa inyo. Bilang co-chairman. So, minamak lang nila yung sistema na sarili nilang ginawa sa totoo lang, parang parang naggagaguhan Kunwari, para patas, para hindi bias, kami ay hindi mag-uusig sa'yo, hindi magtatanong. Diba? Kami ay uupo bilang witness katulad mo. Sinong niloko ninyo? Naloko nyo yung iba, hindi lahat ng Pilipino naloloko nyo. Lalo na mga banateros. Hindi nyo maloloko yung ganyan-ganyan ninyo. Na kunwari, witness kami. Pero yung treatment naman sa inyo, hindi parang witness. Huwag naman tayo naglolokohan, ginagago nyo naman kami. Ano to, sanay talaga kayo manggago ng kapwa ninyo? Huwag naman tayo ganun, hindi tama yung ginagawa nyo. Nag-take ng oath at umupo bilang resource person katabi ni Grijaldo. Tinanong ni Deputy Speaker J.J. Suarez si Grijaldo tungkol sa kanyang testimonya sa Senado. Pero paulit-ulit niyang sinabi, Your Honor, I would stand by my statement Okay, in the so, Senate I would and the oath, Your Honor, and I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. I don't think it's incriminating because number Bakit ikaw nagdidesisyon kung anong incriminating? Kung may masabi siyang incriminating sa tingin niya, ba't ikaw ang nagsasabi? Sabagay, kayo nga pa naman Panginoon dyan sa kamera. Ano dyan may martial law dyan sa kamera Pag hindi nila gustong sagot mo, wala, yari ka. Shoot, yan, sigurado ka, contempt ka. Nung pang salaysay niya po ito Ngayon? Pirmado niya po ito Ngayon? So how can he incriminate himself when he actually signed this affidavit? Sir, mali yung statement ninyo Kaya po ayaw niya na magsalita kasi you are asking questions tungkol doon sa kanyang sworn statement na magdadagdag pa siya ng ibang information. So, ibig sabihin po nun, maaari yung idagdag niya information ay ma-incriminate siya. Kaya nga, gusto ninyong malaman ng lahat. Ayan na nga po yung sworn statement niya. Sinabi na niya lahat. Bakit hindi niyo na lang basahin? At tanungin lang kung ano yung oo o hindi na yung i-elaborate nyo pa. Kasi ang gusto ninyo mangyari, pasensya ka na Kong ang gusto nyo mangyari, imbestigahan nyo. Magkaroon kayo ng pag-uusig at tanungin yung tao at subukan ninyong hanapan ng butas yung kanyang statement. Kaya nga, sir, kung pinili niyan tumahimik, abay karapatan niya po yan, sir. And this is a public document, Mr. Chair. I think that is out of order. Nasabon tuloy si Grijaldo ng mga kongresista. Nagtatago ka sa likod ng right against self-incrimination tinatanong sa'yo, relevant question. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Bully, Bakit? Ako magtatanong sa iyo, sir, bilang isang mamamayang Pilipino. Bakit ang tapang ninyo? Dahil nandiyan ka sa Congress? Dahil protektado ka ni Martin? Hindi, kasi ang tapang ninyo magsalita porket alam nyo mga congressman kayo Ang tapang ninyong mangganyan ng kapwa dahil porket alam nyo hindi kayo makokontempt
sana lang, sir, if you want us to respect you, respect us. Alam mo, ako, tandaan ninyo itong si Grijaldo, ito yung opisyal ng PNP. Active ho ito. Active member of the PNP. Tas kung makaano kayo na parang tapang ka lang dahil nasa Senado kayo, ano to? Sindakan na ho ba ito, sir? I think, sir, that is out of order. Wag naman po sanang ganyan. Wag yung, ang tapang-tapang mo. Dahil nandiyan ka lang. Ano to? Sindakan na ho ba ang labanan ngayon, sir? Kayo, sir, ang tapang nyo lang din porket kayo ang chairman ng committee. Ang tapang nyo lang porket protektado kayo dyan sa House. Ang tapang nyo lang dahil may backup kayo ni Martin. Huwag ganun, sir. Hindi maganda eh. Nambabastusan po tayo ng kapwa eh. Binabastos po natin ng ano eh. Hindi lang si Grijaldo binabastos ninyo. Isang opisyal ng PNP. Nagkataon lang hindi siya pinagtatanggol ng amo ng boss niya. Pero sa totoo lang, ito'y pambabastos sa hanay ng PNP. Sir, karapatan niya po na hindi magsalita. Yun yung kriminal eh. Yung mismo na huling kriminal. Sasabihan mo ng Miranda rights. Sasabihin mo, you have the right to remain silent. Di ba? May ganun pa. Anything you say will be used against you. You have the right to, lawyer. Kung wala kang lawyer, we will provide bad lawyers and lazy lawyer for you. Di ba? May ganun nga tayo sa kriminal eh. Ito hindi naman kriminal kung makatreat kayo as if wala na siyang karapatan na tumahimik. Hindi, yun lang ho sa akin. Sana sir, sana idali na lang natin sa tamang forum ito. Kung sa tingin ninyo si Grijaldo ay talagang masamang tao, nagsinungaling, libelous ang kanyang statement, demanda nyo na lang po sa korte. Korte ho ang humusga sa kanya. Hindi yung pag hindi nyo kursunada yung sagot. Pag again sa mga kasamahan nyo yung sagot, contempt ka. Sana konting galang naman po sa mga iniimbitahan ninyo. Hindi yung akala ninyo parang kayo na talaga ang Panginoon eh. Sana si Abante, sitahin mo naman mga kasamahan mo. Mga kasamahan mo parang umasta, Panginoon. Dapat public servant kayo, hindi public lords kayo. Dito ka magpakita ng tapang mo. His participation in that Senate inquiry was merely to besmirch the reputation of some of the chairmen here. Kita mo na? Wala pala kayong ginagawa kung hindi pinagtatanggol lang nyo yung committee nyo o pinagtatanggol nyo lang yung kapwa ninyo. Tapos magagalit kayo sa tao. Pag hindi nyo nagustuhan sagot, contempt kang animal ka. Ganun. But please, Colonel Grijaldo, stop invoking your right against self-crimination. Inalok pa siya kung gusto niyang mag-executive session? Bakit? Bakit siya mag-stop? Pambira, sir. Sana wag ganyan. Binababoy niyo yung kamera. Sa totoo lang, sir. Binababoy ninyo. Para idetalye ang kanyang testimonya sa Senado. Pero tumanggi si Grijaldo. Pinasinungalingan naman ni Fernandez at Abante ang mga akusasyon ni Grijaldo. Normal naman yung vetting na ginagawa natin, kinakausap natin. So, we talked to him and sinabi ko kay Colonel Garma, can he corroborate your statement? Ang sabi ni Colonel Garma, yes eh. So, kinausap namin. Napakaliit po ng kwarto. At Actually, yan nga yung isa pang weird eh. I mean, bakit mo kailangan i-vet yung magwi-witness? Why not do it publicly? I mean, kaya mo nga siya inimbitahan. I don't know, inimbitahan nyo ba siya as witness, as resource person, o accused person? Hindi ko alam kung anong dahilan nyo. Pero dapat, hindi nyo kinakausap. Beyond do sa hearing. Kasi, alam nyo naman yan, sir, mga ma'am, it's a common sense. Pag kinausap mo na, parang ang dating talaga niyan, ini-impluwensyahan nyo na. Whether sabihin nyo pa, kasi ano yan eh, ang nangyayari ngayon, yung yung bagang, yung words binabago, ano talaga yung tunay na words na ginamit during
that time, hindi mo na, sino magsasabi ang totoo niyan? Eh, wala namang camera sa loob ng room. Tapos sasabihin pa nitong isa. Mamaya, papakita ko sa inyo. Mamaya, tuloy na muna natin to. Bas po ng kwarto, marami pong mga tao nandun. O, anong kinaugnayan nun, sir? It doesn't prove na hindi nyo binulungan si Grijaldo. Eh, di ba? Yun nga lang nahuli. Nahuli ng pulis eh, nahuli ng traffic enforcer eh. Di ba? O ano? In public pa yun ha? In public yun. Pero bakit meron lagayan na gaganap? Bubulungan. Pwede bang, ano ba ito? Pwede bang... natin, pag-usapan na lang natin ito. Simpleng bulungan na ganun, pwede may mangyari. Di ba? Oh. Anong ibig ko sabihin po? Yung argument nyo, Mr. Congressman, hindi ho proof na hindi nyo siya kinausap at kinumbinse at tinuruan. Hindi ho yun proof yung mga argument ninyo na porket maliit yung room, madidinig yung room, naka-smile siya, nung lumabas, hindi ho mapuprove na hindi nyo binulungan siya. Again I am not saying and I'm not accusing you na tinuruan nyo o pinilit nyo si Grijaldo. That's not my point. My point, sir, is yung accusation ni Grijaldo sa inyo na tinuturuan nyo siya, kinukumbinsin nyo siya, at sinasabihan nyo ng kung ano-ano para idamay si Pangulong Duterte. Yung accusation niyang yun, hindi nyo mapapasinungalingan sa pamamagitan ng maliit lang yung room eh. O kaya naririnig yung mga tao eh. Naka-smile siya nung lumabas eh. Walang logic dun, sir. That is not a proper argument. Hindi nagpapasinungaling yun sa sinabi ni Grijaldo. Ano ang dapat magpasinungaling sa sinasabi ni Grijaldo? Kung may recording kayo, may video recording kayo, kung meron kayo audio recording, yan, maaari pa. O di kaya may nakarinig, may witness. Di ba ho? Wala eh. So kung nagkaroon po ng coercion, nagkaroon po ng harassment, malalaman po ng mga taong nandyan. And even... Paano malalaman? Nasa loob kayo. Nung lumabas po siya yan sa ng pintuan niyan, makikita po natin na yung itsura niya, hindi naman po siya mukhang na-coerce eh. Itsura niya hindi naman mukhang na-coerce? Ano ba itsura ng na-coerce? Itsura ng na-coerce. Kinoerce ako. Kinoerce ako. Kinoerce ako. Na-coerce. Ganun ba? Kailangan ba maging malungkot siya? Kailangan ba magtakot-takutan siya? Para na-coerce siya? Kasi dito tumatawa eh. Ako alam ko nga yung sinasabi niya dun eh. Nabasa ko na telepathy ko yung sinasabi. Sabi, akala siguro itong mga unggoy na to. Makukuha nyo ako ha. Akala nyo siguro madadaan nyo ako sa boladas nyo ha. Hindi, di ba? So, again, hindi ko sinasabing totoo yung sinasabi ni Grijaldo ha. Again, hindi ko rin sinasabing nagsisinungaling kayo. But the point here, your argument, one, kasi nandun maririnig ng mga tao sa room o sa labas ng room. Wala, hindi tatayo yung argumento mong yan. Pangalawa, yung pag-smile ni Grijaldo paglabas, it doesn't prove na hindi nyo siya kinausap. Naintindihan nyo? It doesn't prove na mali si Grijaldo, na hindi totoo yung sinasabi ni Grijaldo. Paano kung tumatawa lang siya at pinagtatawanan kayo? Wala nito, madadali nyo ako ha. Kung ganun, di ba? Dahil ayaw makipagtulungan, kinontempt muli si Grijaldo at ililipat ng detention sa QCPD Station 6 sa Tapat. Pero hanga ako dito kay Grijaldo ha. Hanga ako. Sir, pagpatuloy niyo lang yan. Sana napapanood nyo itong video na to. Sana meron sa pamilya ni Grijaldo mag-message sa akin at sabihin na napapanood niya. Hanga po kami sa inyo, sir. Maniwala ko kayo. Hanga po kaming mga banatero sa inyo. Actually, nagpahatid na ako ng emiseryo na kung pwede ko kayo ma-interview eh. Kasi talagang super hanga ako. Pero ngayon, syempre, hindi ka na ma-interview dahil nga namang pinagtripan ka nito mga
congressman na ito at kinuntem ka di ba? Kaya sana paglaya ninyo. Hanga ko sa ano Kasi alam mo, napakinggan ko yung ano niya ang ganda nung sinabi niya, hangang-hanga ako dun. Ang ganda nung sinabi niya, meron siyang sinabi patungkol dun sa gospel na narinig niya nung Sunday. And the reason why humarap siya ngayon ang sinasabi niya, it's not about the honor, di ba? It's about the cross. Ang ganda nun, di ba? It's not being the first, it's being the last. Ang ganda, sir. Panalo. Sapul ako dun. Kasi tama yun Alam mo, sa buhay na ito, talagang maraming marami talaga hong mangyayari. Susubukin ang iyong pananampalataya. Susubukin ang iyong prinsipyo. Pero kung nakatuon ka sa success, nakatuon ka sa karangalan, honor, di ba? Pareho lang yun. At saka power, madidiskaril ka talaga Diba? Mawawala ka dun sa calling mo sa purpose mo sa buhay. Pero kung ikaw, alam mo yung purpose mo sa buhay, you would tell the truth. That's it. No matter what happened to me, I will tell the truth. Yun ang maganda dun Kaya ang ganda ng sinabi ni Grijaldo na yun. Hindi ko lang mahanap yung quotation, pero sige, hanapin natin yun. Pasok. You stated under oath that you stand by the truthfulness of your statements here in this affidavit. Tama po? Tama! Yes, Your Honor. Yes. And you have imputed certain inappropriate actions on our two colleagues, the Honorable Abante and the Honorable Fernandez. Tama po ba? Your Honor, I will stand by my statement in the Senate under oath. That is And I not would an like to invoke appropriate- my right to self-incrimination, Your That Honor. is not an appropriate answer to my question. Ang tinatanong ko po is, dito sa mga statements mo, Grabe, no? That is not appropriate to my question. That answer is not appropriate daw, sabi ko. Wow! Ikaw ang nagdi-decide ng sagot. Talagang sila dinaig pa nila ang judge. Talagang parang, pag hindi ko gustong sagot mo, hindi appropriate yan. Ganun sila Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Dito ka magpakita ng tapang mo. Hindi yung nandoon ka lang. Yan ang problema dyan mga kababayan. Kahit anong isagot nitong si Police Colonel Hector Grijaldo, wala naman tatanggapin yung mga congressman na kagaya nitong si Robert H. Barbers. Huwag nyo sabihin matapang itong si Police Colonel Grijaldo dyan sa Senado at dyan sa House of Representatives, tiklop siya. Natural! Sino ba naman ang resource person na hindi titiklop sa mga kababuyan nyo dyan sa committee na yan? Ngayon, pagka yung mga vlogger magre-react dyan sa mga kababuyan nyo dyan sa Quadcom na yan, nagagalit kayo sa mga vlogger. Tingnan nyo naman ang inaasal nyo dyan sa mga resource person, partida mga kababayan Nasa teritoryo nyo na itong si Police Colonel Grijaldo, na-contempt nyo na siya, napapasko at bagong taon nyo na siya dyan sa House of Representatives, pero binababoy nyo pa rin siya. Pinapakita nyo pa rin na wala kang kaya sa amin. Kami ang matapang dito. Si Robert H. Barbers ang siga dito. Di ba? Yun mga kababayan. May paduro-duro pa nga yung mama na yan. Huwag nyo iboto yung asawa niyan. Dahil yung mama na yan, tapos na sa politika yan. Wala na nasa matinong kaisipan ang boboto sa mama na yan. Ngayon, para doon sa mga constituent nitong mama na to, huwag nyo sayangin ang boto nyo sa asawa niya. Kasi balita natin, asawa niya ata ang pupesto ngayon dyan sa House of Representatives. Hindi tayo nakikialam dyan sa local politics, pero yung ginagawa nyo kay Colonel Grijaldo, nakakadiri kayo. Hindi ko sukat akalain na na-contempt nyo na, nakakulong na siya, nagpaskot bagong taon na dyan sa House of Representatives, tapos duduru-duruin nyo pa. Nasaan na mga puso nyo? Parang natokwa, Kayo mga kababayan, makatao pa ba ang ginagawa nitong mga walang yang congressman na to? Naku, meron na naman magagalit nito. Tuloy! Alam mo, ang mahirap kasi sa'yo, gusto lang nating malaman ang katotohanan sa likod nito. Ang dami mo ng ginawa Dinamay mo pa yung mga kasama na, hindi dahil sa kasama namin sila, kundi hindi tama ang nangyari at ginawa mo. O dapat sinabihan mo yung kasama mo, ang si Dan Fernandez at yung si Atras Abante, na wag nilang i-betting process yung mga resource person.
Simple lang naman. Huwag niyong kausapin yung mga resource person prior sa hearing. Mga walang hiya kayo. Ngayon, kinausap niyo yung si Grijaldo, nagsalita siya sa Senado, ngayon mali pa si Grijaldo. Ilinabas niya lang naman na kinausap ako doon. Kinausap ako ni Dan Fernandez at nitong si Atrasabante. Talagang tinabihan pa nitong mga ogag na to, no? Tatabihan kita. Talagang kitang-kitang kahambugan ho nila, di ba? Di ba nasa harap yung mga yan? Oh, bakit nyo katabi ngayon yan si Aaron Aquino at itong si ano pangalan ito? Nitong si nag-inhibit sila. Anyway, ano magagawa natin? Wala na rin naman yung mga political career nitong mga unggoy na congressman na to, di ba? Wala na hong naniniwala sa mga yan. Tanggapin nyo na ang katotohanan. Noong nagsalita ang si Police Colonel Grijaldo diyan sa Senado, doon bumagsak ang Quadcom na yan. Pati yung mga dating naniniwala sa inyo, kulang na lang murahin kayo pagka nagsasagawa kayo ng hearing. Balita natin, yung comment section daw ho at yung live chat, tinanggal na nila. Dahil ang daming mga kababayan natin, minumura na yung si Dan Fernandez, yung si Barbers, at yung si Atrasabante. You are trying to besmirch the reputation of this committee. Itong committee ito, hindi ito gawa-gawa lamang. Bakit yan nagawa kung hindi gawa-gawa? Gawa-gawa nyo lang yan Hindi ba gawa-gawa yung ano na yan? Okay, hindi gawa-gawa. Ito'y pinapayagan ng ating saligang batas. Ito'y pinapayagan at pinayagan ng 300 mahigit na membro ng Kongreso. Kung ganyan ho pala ang pinapayagan ng saligang batas natin, bastusin yung mga dumadalo dyan sa mga hearing na yan, sa inyo na ho yung saligang batas na yan. Isang marangal na pulis, nang dahil lamang vineting process yan nitong si Dan Fernandez at nitong si Atrasabante, ganyan na gagawin sa kanya. Pinapayagan daw. Na kung saan ay merong mandato ng taong bayan. Kaya wag mong bastusin ito. Yung tapang mo, nawawala Tawagin mo yung kakampi mo. Yabang mo Ang nakakaba... Ang yabang ho nitong si tawagin mo yung kakampi mo. Saan ba to? Isa bagay, ano ho yan mga political, mga political lord dyan sa mga lugar nila. Kumbaga sila yung mga maaangas. Tsaka mayayaman ho yung mga barbers na yan. So, totoo lang mga big time ho yan, mga kababayan. Kaya maangas di ba? Tawagin mo yung kakampi mo, ang yabang ni Barbers, no? Nakita ho natin ang kahambugan niya doon. Ito naman ho, parang hindi masyadong gumalaw ang hairline nitong itong si JJ Suarez, Parang magandang pasok ng bagong taon at Pasko niya. Tuloy. Bahala po doon sa bahagi po ninyo, Colonel Grijaldo, ay naibahagi po ninyo doon sa statement ninyo na meron pong 2 miyembro away na ho ito mga kababayan, away ng mababang kapulungan ay di umano ay inudyok ka, kinausap ka at para pang tinatakot ka na magsabi ng mga bagay tungkol sa issue ng EJK sa Pilipinas. Tama po ba yun? Your Honor, I would like to stand by my statement in the Senate under oath, Your Honor, and I would like to invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Okay, but you have already... Saludo kay Police Colonel Grijaldo. Huwag ka nang bumida. Ang pangalan nitong si JJ Suarez. Ayos, sir. Hindi ako binayaran ni Grijaldo para ipagtanggol siya kasi wala lang ho talaga kayo sa hulog. Yun ang totoo doon kasi sasabihin yan mga vlogger pinagtatanggol yan, bayad yung mga yan. Sino magbabayad sa akin? Si Grijaldo? Di ko pa nga namit yan Yun ang hirap ho dito sa mga argumento ng mga sabaw-sabaw na vlogger nila dahil lang hina ng mga sentido common. Pagka pinagtanggol mo, binayaran ka na. Binayaran ba ako nitong si Sir JB? Saan ba to? Para ilagay ko mga larawan nila dyan. Speaking of Senator Bato de la Rosa, Sen, hinahamon kayo ni Barbers, yung daw kakampi nitong si Colonel Grijaldo, pumunta daw ho kayo dyan sa hearing. Stated your statement. So,
Comsec, may affidavit ni Colonel Grijaldo. Your Honor, I apologize, we have not secured a copy of... But I think the very resourceful Chairman Akop will allow me to... Thank you very much. So, anyway, Colonel Grijaldo, meron po akong copy ng affidavit nyo. At ito naman po ay pinaninindigan po ninyo. Tama po? Yes, Your Honor. Okay. Maraming salamat. Dito po sa number 7 ng inyong sinumpang salaysay, sinabi po ninyo dito, when I entered the end room, I saw 2 lawyers of Colonel Garma standing inside the room. One of the lawyers approached me and then asked me what we were going to talk about. And I said that I do not know. Number 8, after a while, Congressman Dan Fernandez entered the room and he asked me to sit beside him on the right side. Then Congressman Abante entered the room and sat on the far end chair on my right. Your Honor, I would stand by my statement. Okay, The so Senate, I would under oath, Your Honor, and I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Point of order, Mr. Chairman. Point of order. Yeah, what is the point of... I don't see any reason why our guest keeps on invoking his right against self-incrimination when Deputy Speaker J.J. Suarez was not asking him anything incriminating. Wala na ho, wala na. Di ba pagka sinabi yun, dapat titigilan ka na. Ngayon, hindi ho dyan. Kung pwede ka kanilang sakalin, sasakalin ka ng mga walang yan. He was just merely reading a portion of his affidavit. So I don't like, Mr. Chair, that this committee, that our resource person may impress upon the public that we are here to corner him and to incriminate him. Please, tigilan mo yan. Hindi naman, Mr. Chair, it's not... Karapatan niya yun eh. Karapatan niya kung sabihin yun. Eh, kung ayaw marinig, eh, takpan mo yung tenga mo. Talagang not right to invoking self-incrimination when in fact DSJJ is not asking you any questions but merely reading his affidavit. Baka naman ng message na pinapakita, Mr. Chairman, sa publiko, inaangulo natin siya dito. I'm sorry, Mr. Chair, but I have to manifest this. I think his invitation to the Senate was discussed about EJK and illegal drugs. And nowhere in his affidavit did he mention anything about illegal drugs and EJK. He did not share any inputs or his knowledge on illegal drugs. His participation in that Senate inquiry was merely to besmirch the reputation of some of the chairmen here. And as a result, attempting to degrade the integrity of the Quadcom. So please, I hate to admonish men in uniform. I have the highest respect for our policemen. But please, Colonel Grijaldo, stop invoking your right against self-incrimination. Nobody's asking you any incriminating questions here. Angas oh. Angas oh. Diba? Kita nyo ho yung mga kaangasan ng mga congressman dyan. Ngayon, pagka pinuna sila, yan, babanatan na naman yung mga vlogger. Ganyang kawalang kwenta yung Quadcom. And Mr. Chairman, along the line of Congressman Adjong, I don't think it's incriminating because number 1, sinumpang salaysay niya po ito eh. Pirmado niya po ito eh. So how can he incriminate himself when he actually signed this affidavit? And this is a public document, Mr. Chair. So if our resource person is invoking this right to self-incrimination, I think that is out of order. Okay, I'd like to remind the resource person that the questions being asked of you are the statements you made in your affidavit. And the questions that DSJJ is asking is whether you confirm those statements that you stipulated in your affidavit.
Dahil affidavit, pinirmahan mo yun, there's nothing incriminating, no, dun sa tanong ni Congressman J.J. Suarez. So please, answer appropriately the questions being asked by the members. Congressman Acop? Mr. Chair, may we ask the resource person the basis why he is invoking his right against self-incrimination? Yeah, please answer. What is the basis of you invoking the right against self-incrimination? Police colonel ka, investigador ka dati. You know the basic rudiments of investigation. Alam mo dapat kung kailan i-invoke yung right against self-incrimination. Di po ba? Kasi nagko-conduct ka ng investigation eh. Now, may I know your legal basis why you are invoking your right against self-incrimination? Mr. Chair, if you cannot provide any basis, I think I agree with the Honorable Adjong that he should not invoke that right. Thank you, Mr. Chair. Thank you. I share the sentiment of Congressman Acop. Kawawa tong si Police Colonel Grijaldo. Pray for Police Colonel Grijaldo. Indeed, the resource person cannot explain to this committee why he is invoking his right against self-incriminations in reply or in response to the questions raised by DSJJ Suarez, then I would agree that the gentleman is out of order, and perhaps do you have a lawyer with you, Colonel Grijaldo? Nandito, may abogado ka ba? Would you like? Wala po, Your Honor. Do you want us to provide you a lawyer? No, Your Honor. Because your lawyer or lawyers that we can provide you will sabi mo, yung mga lawyer na ibibigay namin sa'yo, sigurado ibibenta ka. Assist you on telling you what your rights are in this committee hearing. So, gusto mo ba mag-provide kami ng abogado? No, Your Honor. So you will answer and reply to the questions of the members. Now, DSJJ? Yes, Mr. Chair, maybe another opportunity we can provide to the resource person. Colonel Grijaldo, kung kayo po ay hindi komportable, dahil nga maraming nanonood at nasa publiko po ang hearing na ito, would you want or would you request for an executive session so that you can divulge the details and the truthfulness to the affidavit that you executed in the Senate hearing? No, Your Honor. Okay, so therefore we can proceed, Mr. Chair. Please proceed. So, Colonel Grijaldo, matanong ko lang po, ano po ang nag-udyok sa'yo para i-execute tong affidavit na ito? Just I have said, Your Honor, during my opening statement in the Senate, it was Tuesday. We have a hearing here on Tuesday, and we ended up on the Wednesday on the event of the Typhoon Christine. And as I have said, I go back to my home, and dinibdib ko po yung nangyari sa akin, Your Honor. And I never told this to my wife that time for 2 days. Until such time on the Friday, I was informed by the PIHAW that I'll be attending a Senate hearing. So, naisabi ko dun sa asawa ko, Your Honor. And nag-a-argue pa kami kasi ayaw niya. Ako kasi gusto ko na may sabi. And sabi ko, we have to
we have to go on a Sunday Mass, and we need wisdom for this para mabigyan din tayo ng lakas ng loob para ma-resolve natin sa tayo kasi tayo nag-aaway, nagkakaproblema, hindi na rin kami nag-aano nun eh. So on the Sunday, it was on the gospel. Sabi ko, pakinggan natin kung ano man yung masabi ng gospel sa atin that day. And it was a great enlightenment and wisdom na binigay sa akin, Your Honor. The gospel said that it's not all about the crown, but it is about the cross. It is not about the honor, but it's about the sacrifice. It's not being the first, but being the last. It's not being the great, but being the servant. Sabi ko sa asawa ko, bakit naibigay sa atin to? We have to, and to sum up that, Your Honor, ang sinabi nung pare, sabi niya, it's not about the experience. Because yung experience kasi natin sa buhay, it may be good or bad. But it's all about the lesson learned that time, Your Honor. So I have that courage, and even my wife submitted to my decision. And on the next day, pumunta na po ako yun. Nandun po yun, nag-narrate, ginawa ko po yun, sinulat ko po yun. And it was on that mass that time that it is a Sunday for the PDLs. It was a Sunday for PDLs. Sabi ng pare, we have to give dun sa mga brothers natin na nakukulong. Hindi ko nakakalain na I would be the one also to experience that nung sinabi ng pare. So, that's all, Your Honor. That is all that happened, Your Honor. Well, oftentimes we need experiences to encourage us and to push us to search for the truth. So, I hope this hearing is one of those experiences for you, Colonel Grijaldo. Dahil ang layunin lang naman po natin dito ay hanapin gaano man kahirap ang katotohanan. Yun lang naman po ang hangarin natin. Wala nang iba. At kaya nga po yung dalawa po nating kinatawan na binanggit mo sa affidavit mo ay pansamantalang tumayo at umalis bilang chairman just to show that we are fair in handling this very sensitive issue. Because you made serious accusations in your affidavit, Colonel Grijaldo. And if indeed enlightenment has happened to you when you executed this affidavit, and you mentioned that you stand by your affidavit, so let's test whether or not it is the truth, Colonel Grijaldo. Yes, Your Honor. Okay. As I have said, I will stand by. I am humbled by my experience, Your Honor. I'm sure you are. But Mr. Colonel Grijaldo, I will stand by with my statement. You have to understand one thing. You have to understand one thing lang po. My right to self-incrimination, Your Honor. But you have to understand one thing, Colonel Grijaldo. Okay lang po yun kung para sa'yo. Ang problema ho, ang dami mong dinamay eh. Kung para sa'yo lang yun, hindi sana natin gagawing issue to eh. Ngunit ang idinamay mo dito ay mga taong walang kinalaman o mga inosente. May kinalaman. Sila nakipag-usap. Ito naman si JJ Suarez, oo. May kinalaman niya si Dan Fernandez at ang inamin naman nila na kinausap nila. Bottom line dito, yung pakikipag-usap lang ng mga unggoy mong kasama dyan kay Colonel Grijaldo, di ba?
Paano naman po sila? Paano naman po yung mga karapatan nila? Paano naman po yung boses nila? Paano naman yung katotohanan nila? Hindi pa po natin sila pahahalagahan? Dahil pangahawakan lang natin yung sinabi mong enlightenment mo? But they have their own rights too, Colonel Grijaldo. So, Colonel Grijaldo, siguro wag na tayong paligoy-ligoy pa. With the permission of Mr. Chairman, Colonel Grijaldo, you made some serious accusations here. In fact, so serious that it was even carried by our media news for almost a week, 2 weeks. And because of your accusations, you've tarnished the very reputation and integrity of the committee and the House of Representatives. Things that I will not allow dahil ito pong posisyon na inuupuan namin, ito po ay posisyon ng tiwala na ipinagkaloob sa amin ng taong nagtitiwala sa amin. At kailanman hindi ako papayag na may mga tao na magdudungis at magtatapon ng kasinungalingan para sirain. Napanood nyo ho yung CCTV. Yung CCTV footage. Yun hong ebidensya natin na totoong kinausap ng 2 unggoy mong kasama, yung si Colonel Grijaldo, dyan sa House of Representatives bago ang hearing. Ang integridad ng trabaho ng House of Representatives at syempre ng komitibang ito. So, Colonel Grijaldo, sinabi mo po dito sa inyong sinumpang salaysay that you were persuaded Your Honor, and you said, ikaw naman, Colonel, ganito lang yan. Alangan namang walang insidente o mangyayari sa panahon na yon. I answered that I served as COP, Chief of Police in Mandaluyong during COVID-19 pandemic, and there were less crimes committed and we did not receive any reward from anyone. I added that we only receive funds as additional MOOE support fund for the Peace and Order Fund of the LGU. But dito po sa earlier part, sinabi mo that you were persuaded. Is this true, Colonel Grijaldo? Your Honor, I will stand by my statement in the Senate under oath, Your Honor, and I would like to invoke my right for self-incrimination, Your Honor. That is out of order. Let it be of record that the statement made by this resource person is out of order. Please continue, Congressman Suarez. Number 17, sinabi nyo dito, I then respectfully told Congressman Dan Fernandez that anyone can debunk my statement if I confirm the testimony of Colonel Garma about DDS in 1999. Since I was not a member of the PNP at that time and I have no knowledge as to the reward system, additionally, I said that the work of policemen are noble, that requires great sacrifice even without reward or award. It is our moral obligation and a call of duty to serve our country and our people. If I may continue, Colonel Grijaldo. At sinabi mo, Congressman Dan asked me, Colonel Garma, anong masabi mo sa kanya tungkol kay Barayuga? I politely told him I cannot comment on the case when I respectfully answered him, Sir, mahirap yan. Kasama kami sa nag-iimbestiga. At hindi ko alam kung anong kinalaman niya at may investigasyon din kami, baka ma-incriminate ako, sir. Tama po ba ito, Colonel Grijaldo? Your Honor, yes or no lang po, I will stand by my statement in the Senate under oath, Your Honor, and I would like to invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Again, the resource person is out of order, and let it be of record
that he is continuously disrespecting this committee by refusing to answer appropriately to the questions propounded by the member. Alam mo, Colonel, if I may, DSJJ, binibigyan ka namin ng pagkakataon dito eh. Nung nasa... Pagkakataong balik ta rin yung mga sinabi niya. Pagkakataong bawiin yung mga katotohanan na lumabas doon sa CCTV na kinausap na mga kasama nyo, yan si Colonel Grijaldo. Napanood nyo naman yung CCTV, mga kababayan. Kinausap ho talaga, pumasok hindi kinausap. Ayusin natin. Pumasok sa iisang kwarto. Anong ginawa nila sa isang kwarto? Nagtitigan? Kitang-kita ho sa CCTV, mga kababayan, na talagang pumasok si Colonel Grijaldo, pumasok yung dalawang unggoy na congressman. Anong ginawa nila doon? Ngayon, sinasabi ni Colonel Grijaldo na ito ang napag-usapan namin sa kwarto. Siyempre, yung version ng mga kasama yung unggoy na congressman dyan, yung mga mapapapel, yung mga pabidang congressman, yun ang papaniwalaan nyo, di ba? Ito talaga, oo. Tuloy na. Sa Senado ka, ang tapang-tapang mo eh. Bakit dito ay mo magtapang ka rito? Ipakita mo yung the same candor, the same tapang na pinakita mo doon. Di ba? Bakit hindi mo gawin yan dito ngayon? Nagtatago ka sa likod ng right against self-incrimination eh. Tinatanong sa'yo, relevant question. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka? Dito ka magpakita ng tapang mo. Hindi yung nandoon ka lang. Alam mo, ang mahirap kasi sa'yo, gusto lang nating malaman ang katotohanan sa likod nito. Ang dami mo ng ginawa eh. Dinamay mo pa yung mga kasama na, hindi dahil sa kasama namin sila, kundi hindi tama ang nangyari at ginawa mo. You are trying to besmirch the reputation of this committee. Itong committee ito, hindi ito gawa-gawa lamang. Ito'y pinapayagan ng ating saligang batas. Ito'y pinapayagan at pinayagan ng 300 mahigit na membro ng Kongreso na kung saan ay merong mandato ng taong bayan. Kaya wag mong bastusin ito. Yung tapang mo, nawawala eh. Tawagin mo yung kakampi mo. Ang hirap, alam mo, Colonel, nag-imbento ka ng kwento. Hindi. Nag-imbento ka ng kwento. Nakita niyo ho yung CCTV. Di ba pumasok sila sa isang kwarto? Anong ginawa nila? Nagtinginan. Nag-imbento ng kwento. Hindi. Wala. Kaya kayo nadadapa. Kasi wala kayong ginawa dyan kung hindi banata ng mga Duterte. Ikaw galing nga sa iyo mismo, di ba? Nung una talagang kamping-kampi ka sa mga Duterte. Pero ngayon, anong nangyari ho? Di ba? Nakita niyo ho kung gaano kabalinding yung mama na yan. And then you speak about honor? And then you speak about the gospel of that was given to you by a priest, talking about honor, and which alam mo ba kung bakit merong honor? Pag hindi ka sinungaling, may honor ka. May honor nga siya, kayo nga yung walang honor. Kasi hindi siya sinungaling, sinabi niyang katotohanan at yung CCTV, yun ang kanyang sandigan. Yun ang kanyang sandigan dyan sa mga sinabi niya sa Senado. Merong ebidensya. Kayo, anong mga ebidensya nyo? Yung laway ni Fernandez at Abante? Naku! Roy. As simple as that. You're a police officer and you should have